Magandang araw po mga manonood. Ang kasaysayan ng paggawa ng sasakyan ay may mga halimbawa ng kakaiba at pangbihirang disenyo. May mga teknolohiyang ginawa para sa tiyak na kondisyon at gawain gaya ng screw-propelled vehicles na tinalakay ko ng detalyado 2 taon na ang nakalipas. Ang kotse ay karaniwang 4 na gulong na sasakyan na pinapaandar ng mga gulong nito. Ibig sabihin, ang lakas ng makina ay naipapasa sa ilang gulong sa kahit anong paraan. Pero ano sa tingin mo ang ideya na paandarin ng kotse gamit ang isang propeller? Medyo kalokohan ba? Maaring oo. Ngunit may ilang inhinyero noong unang bahagi at kalagitnaan ng ika-20 siglo na hindi sang-ayon sa iyo. Tungkol sa kakaibang teknolohiyang ito, ikukwento ko sa episode na ito. Inanayahan ko kayong makinig tungkol sa mga kotse na may propeller, tinatawag ding aerocar. Nasa Crossmoto Channel kayo, sana mag-enjoy kayo. Ang aerocar ay makulay, kawili-wili at kakaibang bahagi ng kasaysayan ng paggawa ng sasakyan. Mukhang hindi lohikal ang ganitong transportasyon, pero talagang umiral ito. Sa iba't ibang panahon, may mga inhinyero rin nakakita ng potensyal sa disenyo nito. Susubukan nating alamin ang kasaysayan ng kamanghamanghang makinang ito, pati na rin ang mga katangian at kakayahan nito. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng impormasyon at pagiging bihira ng mga sasakyang may propeller, posible ring may ilang halimbawa na hindi ko mapansin. Ang mga aerocar ay may mga kalamangan at kahinaan. Napakasimple ng kanilang pagkakagawa. Kailangan lang ng sasis, makina at propeller. Hindi na kailangan ng transmisyon, clutch, mga mekanismo ng pagpapaandar mula sa gearbox, papunta sa mga gulong at iba pa. Mas maayos na nakakadalaw ang aerocar sa ilang mga ibabaw, tulad ng medyo siksik na buhangin. Kita rin ang kahinaan. Ang propeller ay nagpapalipad ng alikabok, buhangin, dahon at maliliit na bato kapag umaandar. Hindi posible ang malawakang paggamit ng ganitong teknolohiya sa kalsada at kailangan ding palitan ng madalas ang mga salami ng sasakyan at mga gusaling nasa tabi ng kalsada. Delikadong propeller sa panlupang sasakyan at pwedeng magdulot ng pinsala, lalo na kung iisipin na ang mga aerocar ay biglang naging hindi nakakaibang mga prototype na gawa lang ng paisa-isa kundi naging isang medyo pangkaraniwang bagay na. May mga partikular na kahirapan ang mga sasakyang pinapaandar ng propeller kapag umaakyat sa matatarik na daan, at syempre napakaingay din nila. Hindi lahat gustong maranasan ang pakiramdam ng piloto noong unang digmaang pandaigdig habang nagmamaneho araw-araw. You're going to prime it, James? Compression point is about there. You ready? Well, I don't know what's going to happen. How can I be ready? Mahalagang imbensyon sa pag-unlad ng sasakyan ang propeller o hélice. Isa itong aparatong may mga talim na lumilikha ng tulak habang umiikot sa pamamagitan ng pagtulak ng hangin o tubig paatras. Sinasabing ang ideya ng hélice ay nagmula pa sa imbensyon ni Archimedes. At pagkatapos, unti-unting sumulong ang sangkatauhan sa pag-unawa sa bagong kaalamang ito. Ang mga propeller, ang kanilang mga katanghian at posibilidad ng paggamit, daan-daan at libu-libong mga ininyero ang nag-aral ng paksang ito. Hindi na natin palalalimin ang paksang ito. Mahalaga lang malaman na sa ikalawang kalahati ng ika-19 na siglo, nabuo ng kondisyon para sa mabilis na pag-unlad ng paggawa ng makina at paggamit ng propeller. Sa mga barko, nang matutunan gamitin ang enerhiya ng singaw, pinalitan ng propeller ang sagwan at layag. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo ang air propeller at ang posibilidad na dahil dito ay maisagawa ang unang paglipad ng sasakyang mas mabigat kaysa hangin ay pumupukaw sa mga taga-disenyo at mahilig. Marami sa kanila ang gumagawa ng mga prototype sa paggawaan na inaasahan nilang makalipad. Noong Disyembre 17, 1903 naganap ang unang paglipad na ginawa ng magkapatid na Amerikanong sina Wilbur at Orville Wright. Bago pa ang paglipad na yon, dekada nang sinusubukan ang mga propeller sa test bench para sukatin ang tulak at piliin ang angkop na katangian ng air propeller. Kasabay nito, naimbento ng sangkatauhan ng kotse.
Sa isang pagkakataon, naisipang gumawa ng kotse na pinapaandar ng propeller ng eroplano. Marahil habang sinusubok ang propeller ng eroplano sa isang test stand na anyong karitong may gulong, doon nabuo ang ideyang ito. Ang mga Aerosani na may sariling episode sa channel ko tungkol sa kasaysayan nila ay nagmula rin sa test bench na may runner para dumulas sa yelo o niebe. Ang bersyon na binanggit ko ay pinatutunayan ng pinakaunang sasakyang pinapaandar ng propeller na nirepaso. Batiin natin si Glenn Curtis, pionero ng Amerikanong abyasyon, motorsiklo at paggawa ng makina. Ang madalas manood sa akin channel ay pamilyar na sa bigutilyong lalaking ito. Sa larawang ito, makikita siya sa sarili niyang disenyo ng Aerocar. Taong 1906 ito. Siguro ito ang isa sa unang sasakyang may propeller. Gayunpaman, ang disenyong ito ay ginawa lamang para subukan ang mga propeller na nakalaan para ikabit sa mga dirigible ni Thomas Scott Baldwin. Sa totoo, hindi talaga ito sasakyan, kundi test bench na may gulong. Mababa ang kalidad ng larawan, pero mukhang pinapaikot ang propeller gamit ang V-type 2-silindrong makina at malapad na sinturon na may malaking transmission ratio. Ayon kay Curtis, ang karwaheng ito, bagamat walang komersyal na halaga, ay praktikal at umaabot ng 45 kilometro kada oras ang bilis. Hindi na kailangang sabihin, mahusay itong nakakatakot sa mga kabayo, nagpapalipad ng alikabok sa kalsada at natatanggal pati mga mababang dahon ng puno. Wakas ng sipi. Gayunpaman, may isa pang propeller na kariton na umaangkin ng pagiging una. Ito ay itinayo ni Kapitan Louis Ferber noong 1903 taon. Malaki ang ambag ni Louis sa abyasyon sa Pransya at nagtayo siya ng ilang kariton para subukan ang mga propeller. Sa mga sumunod na taon, mas maraming inhinyero ang nag-eksperimento sa ideyang ito. Pangunahing layunin nito ay ang makalika ng sasakyang makakatakbo ng mabilis para sa mga paligsahan at karera. Pero nagkaroon din ng mga pagtatangka na gumawa ng sasakyang may propeller na para sa maramihang produksyon. Kakaiba ba para sa inyo ang mga sasakyang may propeller? Mas kakaiba pa ang mga motorsiklong may propeller. At ang una sa mga ito ay itinayo rin sa parehong taon ng pinakaunang Aerocar noong 1906. Narito, sa harap ninyo ang motorsiklong may propeller na Archdiakon Anzani. Kahit naugnay si Alessandro Anzani sa makinang ito, pinili lang talaga siyang sumubok ng aero motorsikleta ayon sa tawag nila rito. Itinayo ito para kay Ernest Archdiakon, isang Pranses na nasa kaliwa at nakasuot ng suit. Isa siya sa unang nagpalaganap ng paggawa ng sasakyan at abyasyon. Ginawa ang motorsiklo para subukan ng mga propeller, hindi para gamitin sa kalsada kasama ng mga naglalakad. Ang frame at makina ay gawa ng Bush, kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Anzani na noon ay nagbabalak na mantayo ng sarili niyang kumpanya. Ang V-type na 2-silindrong 6 HP Busse na makina ang napapaikot sa propeller sa mas mababang bilis kaysa sa makina mismo, gamit ang sinturong 1.5 metro ang haba. Ginawa ang motorsiklo para subukan ang propeller, pero wala itong instrumentong tulad ng speedometer. Malamang sinusukat ang mga katangian gamit lang ang stopwatch sa takdang distansya. Kaunti lang impormasyon tungkol sa trisiklong ito maliban sa ginawa ito sa Britanya bago ang unang digmaang pandigdig noong unang bahagi ng 1910s. Ang Aero Tricycle ay nilagyan ng V-twin at ang pagpipiloto ay ginagawa sa pamamagitan ng pagliko ng mga likurang gulong. Ang propeller na humihila ay may kapintasan, malakas nitong tinatamaan ng hangin and rubber. Lalo itong nararamdaman sa mga disenyo na hindi gumagamit ng anumang uri ng hood or windshield. Dahil na pag-uusapan ng mga wind cycle, ikukwento ko pa ang ilang prototype tapos babalik tayo sa kotse. Ang aero bisikletang ito ay ginawa noong dekada 20 ng kumpanyang Peugeot. Ito ay nilagyan ng 1-silindrong 2-stroke na C-cam engine na may air cooling at may kapasidad na 100 kubiko na hindi naman talaga kilala sa lakas ng makina. Ang pedal na mekanismo sa likurang gulong ay nanatili. Ang bisikleta ay hindi talaga nilaan para sa serye ng produksyon at mas itinuturing itong isang prototype na pang-exhibit. May proteksyon na takip ang 2 talim na propeller. Matatagpuan ang natitirang aero bisikleta na Peugeot sa Lane Motor Museum sa Nashville, Tennessee, USA. Narito pa ang isa pang prototype mula sa Pransya noong dekada 20 ng ika-20 siglo, ang aero bisikleta de Dion. Kahawig ito ng modelo mula sa Peugeot, pero may pagkakaiba sa propeller, pagkakakabit at 100 at 75cc na 2-stroke na makina ng Motobican MB3. Ang isa pang prototype ay ginawa sa Britanya noong dekada 30.
Ang trisiklong ito ay dinisenyo ng kumpanyang Hardings na naging matagumpay noon sa paggawa ng mga wheelchair para sa may kapansanan. Ang trisiklo ay nilagyan ng French na makina na labinal micromotor na ginawa sa Paris mula taong 22 hanggang 28. Ito ay mga makinang may kapasidad na 35 hanggang 50 kubiko at lakas na hanggang 1 lakas kabayo. Hindi tiyak kung kailan itinayo ang trisiklong ito, posibleng noong dekada 10 ng 1900 o sumunod na dekada. Ang alam lang natin, ito ay Pranses na trisiklo na tinatawag na co-share, na sa Pranses ay helicopter at malinaw na tumutukoy sa hindi protektadong propeller. Pinaniniwala ang gawa ng po-insert ang V-type na 2 silindrong makina. Ayon sa Wikipedia, parang opposed lang na makina ang ginagawa ng po-insert. Noong ika-21 siglo, ilang mga mahilig ang nagbigay ng sarili nilang pananaw tungkol sa bisikletang may propeller. Narito ang isang disenyo noong taong 2003 na tinatawag na fan bike. Ginawa ito ni John Wildbank. Dahil malaki ang subframe na may makina at propeller, gumamit ang 2 dagdag na gulong sa gilid para di bumagsak ang bisikleta. Narito ang mas elegantang disenyo, Traspac, isang backpack na may propeller at maliit na internal combustion engine. Ang Traspac ay ginagawa mula noong 2006 ng kumpanyang Pacific Wind sa 2 bersyon na may hatak na 5 at 6.8 kilo. Ang Traspac Aero Backpack ay inilalaan para mapahusay ang mobilidad. Kung ikaw ay naglalakbay gamit ang kano, kayak, ski o bisikleta, mapapabilis ng Traspac ang iyong paggalaw. Halimbawa, sa bisikleta, pinapayagan ng kagamitang ito na umabot ka sa bilis na 55 km kada oras at sa kayak naman hanggang 20. Ang reserbang gasolina na 0.6 na litro ay sapat para sa 1 hanggang 1.5 oras ng aktibidad. Narito ang pinakamakabagong bisikletang di-propeller na may baterya at electric motor. Aerobic taong 2014 mula sa kumpanyang Grandi Cooperasyon. Sabi ng tagagawa, kaya ng bisikleta tumakbo ng 40 km/h gamit lang ang propeller at sapat ang baterya para sa 100 km na biyahe. Ayon sa Grandi Cooperasyon, mas maganda raw ang bersyon nila kaysa sa karaniwang e-bike dahil wala itong mabigat na motor sa gulong. Pero nagkamali sila. Ang propeller ay naglimit sa mga lugar na pwedeng gamitin ang aerobic dahil sa kaligtasan. Mas mahina ang pagpapaandar, lalo na mula sa paghinto at mababang bilis kumpara sa e-bike na may karaniwang motor na nasa gulong. Mayroon pang ilang mga makabagong lika tungkol sa motorsiklo-bisikleta na may propeller na maaari mong makita sa YouTube. At ginawa ang mga DIY na ito pangunahin para sa hype, para makakuha ng views, malamang para sumikat at kumita ng kaunting pera. Para epektibo sa mababa at mataas na bilis, dapat may nababagong pitch ang propeller. Gayunpaman, karamihan sa mga sasakyang tinalakay sa kwentong ito ay may mga propeller na may fixed na pitch. Ito ay mas mura at mas simpleng solusyon, pero ang propeller ay makakaroon lamang na magandang hatak, sabihin na nating, sa mababang bilis o kaya naman magbibigay ito ng mas mataas na bilis kapalit ng mabagal na pag-arangkada sa mababang bilis. Balikan natin ang mga windmobile. Matapos ang debut ng unang aerocar ni Glenn Curtiss noong 1900 at 6 agad sumunod ang ilang sasakyang halos kapareho ang prinsipyo. Noong dekada ng 1910 at 10 maraming nagtangkang gumawa ng sasakyang may propeller. Noon, hindi pa malinaw ang konsepto ng kotse at maraming kakaibang ideya ang naisakatuparan sa metal. Kawili-wiling katotohanan. Ang mga unang prototype ng sasakyang may propeller ay tinatawag na wind wagon na literal na nangangahulugang hangin na karwahe. Itong 4 na gulong na aeromobile na ito ay dinevelop noong 1908 ni Juliano P. Tomas, isang doktor, piloto ng air balloon at mahilig sa kotse. Si Juliano ay kilala sa record sa paglipad gamit ang Lobo. Ang unang wind wagon prototype ay may tumutulak na propeller. Noong 1908 malubang nasugatan si Tomas habang sinusubukan ang imbensyon niya bago ang airshow sa Morris Park Aerodrome. Nag-crash siya habang sinusubukang iwasan ng banggaan sa isang nagmomotorsiklo na naghahanda rin para sa eksibisyon. Noong 1900 ng pangalawang prototype na may humihilang propeller. Sa manibela ng aerocar sa litratong ito ay si Charles Crowd bago ang kanyang takbo sa karera. Ang sasakyan ay ginawa gamit ang chassis ng isang karaniwang kotse. Mapapansin ang sprocket sa likurang gulong, ngunit wala itong kadena. Pinapaandar ang propeller ng malaking 4 na silindrong makina, ngunit walang detalyeng binanggit tungkol sa mga katangian nito. Ipinahayag na ang kotse na may propeller ay nagpakita ng nakakagulat na bilis.
Makalipas ang isang taon, may 3 pang disenyong ipinakilala. Ito ang 3 gulong na sasakyan ang hindi gaanong kilala sa mga iyon. Mayroon lamang isang litrato na may petsang 1,910 taon at wala ng ibang impormasyon. Mas marami tayong alam tungkol sa pangalawang Aerocar. Ginawa ang 3 gulong na sasakyang ito sa Alemanya o Austria base sa nakaukit na salitang Probwagen sa likod na ibig sabihin ay sasakyang pang-test. Ang Vetromobil ay may V-twin na makina na direktang nagpapaandar sa propeller na may simpleng proteksyon sa magkabilang gilid dito. Sa ikatlong Aerocar noong 1910, ito ang may pinakamaraming nalalamang detalye. Ito ang Vetromobil na ginawa ng Overland para sa promosyon. Ipinakilala ito sa publiko noong Hunyo 1910 sa Indianapolis Speedway sa panahon ng mga paligsahan sa Himpapawid. Sumali ang Windwagon sa 11 eroplano sa unang pambansang airshow sa Estados Unidos. Si Karl Baumhofer, pangunahing taga-subok ng Overland ang nagmamaneho. Ang 245 cm kahoy na tulak na propeller ay matatagpuan sa likurang bahagi ng sasakyan. Nabot ni Baumhofer ang 85 kilometro bawat oras na labis niyang ikinagulat. Nagkasalubong ang Windwagon at eroplano ng Wright na pinapalipad ni Walter Brookins bituin sa abyasyon sa isang karerang demonstrasyon. Bagamat hindi opisyal ang karera, si Brookins ang idineklarang panalo. Makikita sa larawang ito ang isang bikilalang sasakyang pinapatakbo ng hangin para karera, kuha sa track sa Newark, New Jersey noong 1910. Ang 2 talim na propeller ay pinaikot direkta mula sa crankshaft. Ang susunod na tinitingnang sasakyan ay ginawa ng kumpanyang British na ABC noong 1911. Ang pangunahing layunin nito ay para subukan ang mga propeller ng eroplano. Ang prototype ay dinisenyo ni Ginoong Lang na nakaupo sa tabi ng Graber, si Ginoong Charteris. Sa larawang ito, ang kotse ay nasa Brooklands Racetrack ika-27 ng Mayo, 1911, kung saan ito dumating mula sa Southampton gamit lamang ang propeller na nagtutulak dito. Umandar ang Windcar ng maaga ng umaga. Malinaw na sinadya ang pagpili ng oras upang mabawasan ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada para sa kaligtasan. Ang kotse ay nilagyan ng 80 lakas kabayong makinang V8 na ginawa ng All British Engine Company. Habang mula sa Southampton, umandar ang makina sa Siam na rang revolusyon kada minuto at nagbibigay ng halos 150 kilong lakas sa propeller. Narito sa inyong harapan mga kaibigan ang Windcar na tinatawag na Otto Aero na dinisenyo ng Pranses na si Conde Bertrand de Lesseps, anak ni Ferdinand de Lesseps na lumahok sa pagtatayo ng Suez Canal. Sa aeromobile ni Lesseps, ang baras mula sa 30 kabayong lakas na makina ay dumadaan sa buong haba ng sasakyan sa ilalim ng sahig ng katawan at sa pamamagitan ng kadena ay pinapaandar ang baras na may propeller. Ipinakita ang Windcar sa publiko noong 1912 sa isang exhibition sa Brussels. Mabilis na naunawaan ni Bertrand na hindi angkop ang sasakyan para sa paglalakbay sa mga karaniwang kalsada at halos kasabay nito ay nalaman niya na sa taglamig ng 1913 ay gaganapin sa Russia ang mga paligsahan ng mga snowmobile. Para sa kaganapang iyon, agad niyang ginawang paragos na pinapatakbo ng propeller ang kotse. Isa pang Pranses, si Corporal Gustave Cross ay lumikha ng windmobile na tinawag na Cross Sauterelle noong parehong 1912. Ang 6 na gulong na sasakyan ay nilikha para sa mga misyong pandigma sa disyerto na bumubuo ng malaking bahagi ng mga kolonya ng Pransya sa Hilagang Aprika. Direktang nakakabit ang propeller sa 7-silindrong rotary engine. Ito ay radial engine na ang crankshaft ay nakakabit sa chassis habang ang makina ang umiikot sa paligid nito. Ang chassis ay kakaiba dahil may 6 na gulong kung saan ang 4 sa likod ay magkapareha at maaring tumagilid, marahil para mas madaling makadaan sa magaspang na lupain. Ang bersyong ito ng sasakyang may propeller ni Cross ay nagkaroon ng ibang katawan at 4 na talim ng ilisi. Dinoble rin ang gulong para mas madali ang pagdaan sa buhangin. Sa siping mula sa Le Automobile Colonial, makikita ang tanawin mula sa taas ng sasakyan ni Cross at binanggit ang mga detalye ng isa sa mga biyahe. Mula kay General Maurice Bayud, umalis kami sa Biskra kasama si Capral Devaitin bilang mekaniko at inabot kami ng ilang oras bago makarating sa Tugurt sa katamtamang bilis na 50 kilometro bawat oras kahit sunod-sunod ang masamang bahagi ng kalsada. Mas kapanapanabik ang pagdating namin kaysa sa eroplano dahil dumaan kami sa pangunahing kalsada sa gitna ng alikabok habang ang propeller ay dumaraan mismo sa tabi ng mga pader at mga naglalakad.
Ipinapakita ng ilustrasyon kung gaano kalakas ang takot na dulot ng sasakyang ito sa mga kabalyerya. Narito ang ilan pang hindi kilalang aerocar mula sa unang kalahati ng dekada 1900 at 10 ang unang disenyo ay posibleng ginamit sa karera. Nakapagtataka, nag-alala kaya ang piloto sa lapit ng pulin ng propeller sa kanyang likod. Sa publikasyong ito na nasa wikang Aleman mula noong 1912 makikita ang isang disenyong British ng Wincar. Ito ay may 7 silindrong rotary engine. Pansinin ang malawakang paggamit ng mga kawad na suporta gaya ng karaniwan sa mga eroplano noong panahong yon. Malamang ginawa ito upang mabawasan ang bigat. Ang Wincar na ito na ginawa ni Teniente Lafargue noong 1913 ay nilayon din para sa mga kolonya ng Pransya sa Hilagang Aprika. Kaduda-duda ang praktikal na gamit ng sasakyang ito. Ang alikabok ay agad nagpapakita kung nasaan ito, kaya't kaduda-duda ang paggamit nito kasama ng ibang sangay ng militar. Lahat ito ay dahil sa alikabok. Si François Garbatio mula sa kantong ng Valais sa timog ng Switzerland ang nagtayo ng windmobile na ito mula taong 1908 hanggang 1915 sa lungsod ng Sierre, Switzerland. Ang kagamitang ito ay kapansin-pansin dahil mayroong maikling video mula noon na nagpapakita ng windmobile habang gumagalaw at dahil madali itong buhatin ng dalawang lalaki, makikita na magaan lang ang timbang nito. Sa larawan, makikita ang mga nakasabit na palutang sa gilid at likuran, ibig sabihin ang sasakyan ay isang sasakyang amphibio. Ang propelay na may diameter na 2 metro ay pinaikot ng 3 silindrong Anzani na makinang panghimpapawid. Inasahan na ang aparato ay makakabuo ng bilis na 100 kilometro bawat oras sa lupa at 50 sa tubig. Malabong malabo na nagawa niya ito. Isa lamang ang ginawang kotse ni Gorbachev. Ang kumpanyang si Césaire Berwick ay isang Anglo-Pranses na tagagawa ng mga kotse na umiral mula noong 1913 hanggang 1927. Nang magsimula ang unang digmaang pandaigdig, nag-order ang British Admiralty ng isang military armored windmobile. Ang aerocar ng Césaire Berwick ay natapos noong 1915. Ang Admiralty at mga Pranses na militar ay umaasa sa propeller na sasakyan para sa paggalaw sa buhangin ng mga disyerto ng gitnang silangan. Isang prototype lang ang ginawa at sinubok sa Britanya. Sa lahat ng palatandaan, hindi ganong maganda ang resulta. Sa Césaire Berwick, ikinabit ang Sunbeam na makinang panghimpapawid na may 110 lakas kabayo gawa sa bakal na plato ang baluti nito. 2 tao lang kasya sa sasakyan, driver at taga-baril. Ang Wetrocar ay may Vickers na machine gun kalibreng 7.69. Ang bigat ng nakabaluting sasakyan ay 4 na tonelada. Ang mga sukat ay ang mga sumusunod. Haba, 4.3 metro, lapad, 1.70 sentimetro, taas, 2. Lumipat tayo sa kabilang panig ng karagatan. Itinatag ni Spencer Heath ang American Propeller Manufacturing Company noong 1900 at nagtagumpay sa paggawa ng maraming propeller ng eroplano. Siya ang gumawa ng 70% ng propeller na ginamit sa US noong unang digmaang pandaigdig. Ang magaspang na itsurang Wincar na ito na may V8 na makinang pang-eroplano ay ginawa ni Spencer para lamang sa pagsubok ng unang propeller ng eroplano na may nababago at nare-reverse na pitch na tinawag niyang Paragon na siya rin ang lumika. Isinagawa ang mga pagsubok noong 11 ng Oktubre taong 1922 sa Bolling Field Airfield sa Washington. Sa larawang ito, makikita ang isang Aleman aeromobile na tinatawag na Adele na ginamit bilang taxi. Ang larawan ay may petsang 1,722. Pansinin ang bubong na dahan-dahang nagiging proteksyon ng propeller. At itong kakaibang sasakyang eroplano ni A. Russell na may petsang 1,724 ay nilagyan ng pandekораsyong mga pakpak at buntot na stabilizer. Malaki ang atensyon na nakuha ng sasakyan pero wala tayong alam sa mga katanghian nito. Hindi rin natin tsak kung propeller lang talaga ang nagpapaandar dito. Ginawa rin ang mga pagsubok ng makinang panghimpapawid at propeller sa Imperyong Ruso at kalaunan sa Unyong Sobyet. Maraming kilalang katotohanan tungkol sa paggawa ng Aerosli mula pa 1904 at natalakay ko na ito ng detalyado sa isang hiwalay na palabas. Ang mga unang prototype ng mga Wincar ay nagmula pa noong 1900 at 22 ilan sa mga ito ay ginawa ni Leonid Vasilievich Kolchevsky. Ginawa ni Kurchevsky ang mga aeromobile bilang test bench para subukan ang propeller ng sarili niyang bangkang dumadaus-dos at para magdala ng kargamento para sa kanyang design bureau.
Malamang resulta lang ng mga pagsubok ni Kolchevsky sa iba't ibang sariling likhang sandata ang prototype na nilagyan ng armas. Kasabay nito, nagdisenyo rin siya ng mga gasodynamic at dynamo-reactive na kanyon na walang recoil. Ang isa pang prototype na tinawag na Nami 36 ay nilikha noong taong 1926. Ginamit lamang ang aeromobile na ito para sa pagsubok ng 5 silindrong aviation engine na nakalaan para ikabit sa mga night bomber na U-2. Gaya ng nakikita ninyo, ang panahon ng dekada 1900 at 10 at unang kalahati ng dekada 20 ay punong-puno ng mga pagtatangkang gumawa ng mga sasakyang may propeller. Simula sa mga test bench para sa propeller at makina hanggang sa ideya ng paggamit ng vetrocar sa karera, labanan at komersyal na gamit tulad ng taxi. Sa karanasan, ang mga test bench lang ang naging epektibo. Ang ibang option, dahil sa ilang critical na kahinaan ng propeller na pangtulak, ay hindi na develop. Lahat ng sasakyang may propeller na nabanggit natin ay prototype lang. Ginawa pa isa-isa o hanggang 3 piraso at hindi talaga mass-produced. Pag-uusapan pa rin natin ang ibang mga sumunod pang prototype. Matagal nang iniisip ng mga inhinyero at negosyante ang maliit na sering produksyon ng aeromobile noon pang dekada 1910. Isaisip mo rin ang ugali ng mga opisyal militar ng Pransya. Panahon na para talakayin ang mga pagtatangkang ito simula sa pinakamatagumpay na mass-produced na aerocar sa kasaysayan ng teknolohiyang ito. Ipinakikilala sa inyo ang sasakyang Leyat Helica-Cycle na dinisenyo ng Pranses na inhinyero na si Marcel Leyat. Matibay ang desisyon ni Marcel na gumawa ng sering sasakyang pinatatakbo ng propeller at matiyagan niya itong tinrabaho. Ang unang 2 Helica-Cycle prototype noong 1913 at 1914 ay may magaan na 3 gulong na chassis at 2 uri ng makina. May nakakabit na 1 litro 18 horsepower 2 silindrong makina mula sa Harley-Davidson na motorsiklo. Mayroon ding opposed engine na halos kasing laki at lakas. Sumali ang mga prototype at kanilang lumika sa unang digmaang pandigdig, itinalaga sa ika-42 batalyon ng unang artillery regiment ng hukbong Pranses. Naniniwala si Marcel na ang mismong pagunlad ng industriya ng sasakyan noong mga unang taon nito ay maaring nagkaroon ng ibang direksyon kung sa halip na pagmamaneho ng mga gulong ay ginamit ang kaalaman at teknolohiya mula sa aviation at propeller drive. Tiyak na narinig na ni Leyat ang tungkol sa proyekto ng ibang inhinyero. Pagsapit na huling bahagi ng dekada 1910s, sa masusing pagtatrabaho, nabuo niya ang pinaka-practical na konsepto ng aeromobile na pwedeng i-mass produce. Ang mga likha niya, mula pa sa unang bersyon, ay may katawan na ayon sa tradisyon ng abyasyon. Kalaunan, gumamit siya ng 4 na talim na propeller para mabawasan ang ingay at panginginig at nagkaroon ng proteksyon ang ilise. Sa harap, may lambat na nakaharang para pigilan ang pagpasok mang bagay sa ilisi. Tingnan ninyo, sa mga kuhang ito, ipinapakita ng 2 ginoo ng may pagmamalaki kung gaano kaligtas ang ilisi ng Helica-Cycle. Ang isa ay inihahagis ang kanyang sombrero sa lambat, habang ang isa naman ay idinidikit ang kanyang kamay na nasa bulsa ng kanyang Amerikana sa lambat. Ayon sa ininyero at sa aktual na karanasan, ang eroplano na walang pakpak ay naiiba sa ibang mga sasakyan dahil sa mataas nitong pagiging maasahan dulot ng kawalan ng tradisyonal na transmisyon ng kotse at mas simpleng disenyo, pati na rin ang pagiging matipid dahil sa mas mahusay na aerodinamika. Kumukonsumo ang makina ng 5 hanggang 7 litro ng gasolina kada 100 kilometro ng biyahe. Ang mga sasakyan ni Leyat, kung ikukumpara sa mga kotse na may klasikong disenyo, ay mas magaan. Depende sa bersyon, mula 250 hanggang 275 kilo. Ito ay dahil sa malawakang paggamit ng kahoy at disenyo ng katawan na parang eroplano. Kinilala ng pamahalaang Pranses ang kaligtasan at pagiging simple ng Helica, propeller na kotse ni Leyat, kaya pinayagan nitong gamitin sa mga pampublikong kalsada. Kahit umabot ng 70 kilometro kada oras ang pinakamataas na bilis ng sasakyan. Ang sariyang modelo ng Helica ay ipinakita sa Paris Auto Show noong 1921 taon. Sinabi ni Leyat na nakatanggap siya ng mahigit 600 kahilingan mula sa mga potensyal na mamimili. Sa kabuuan, 30 kotse lang na may propeller ang nagawa niya at 23 lang ang nabenta. Malayo ang bilang na ito sa inaasahan ni Marcel based sa kanyang imahinasyon. Malaki ang ambag ni Leyat sa pagbuti ng disenyo ng sasakyang pinapagana ng hangin kumpara sa naunang magaspang na bersyon, ngunit hindi pa rin ito ligtas sa karaniwang problema ng aeromobile. Maingay ang propeller, malakas ang hangin sa driver at pasahero at nagbubuga ng alikabok sa likod ang bukas na sasakyan. Ito ang mga salik na nakaapekto sa mababang demand.
Noong dekada 20 ng nakaraang siglo, kahit ang mga bumili ng sasakyang ito para sa sarili nila ay hindi ito ginamit sa kalsada dahil sa isyu ng katayuan at prestihiyo. Ang panahon ng mga kakaiba at magagarbong anyo ng sasakyan ay unti-unti nang naglalaho at ang huling alas ng mga ganitong sasakyan, ang kakaiba nilang itsura ay kakaunti na lang ang naakit. Si Marcel Leyat, nang makita niyang hindi nagtagumpay ang ideya niya, gumawa pa ng kakaibang sasakyang pinapagana ng hangin para magtakda ng record sa bilis. Ito na ang pinakamabilis na Helica taong 1,927. Ang sobrang babang tatlong gulong na racing aeromobile na ito na may 8 CV na makina ay umabot ng bilis na 171 kilometro kada oras sa racing track ng Montlhéry. Ilan pa ring Helica ang buhay ngayon at ang iba ay gumagana pa rin. Isa sa mga ito ay nasubukan sa Top Gear at ang Helica ay pagmamay-ari ni Jean-François Boussanque mula Paris. Binili ng kanyang lolo ang aeromobile noong 1922 at mula noon ay nasa pamilya na nila ito. Kasabay ni Leyat, sinubukan din ng mga kakumpetensya niya ang Aerocar concept. Ang kumpanyang La Traction Aérienne, nang ibig sabihin ay hatak ng hangin, ay nagpakilala ng mga modelo ng windcar na Eolia at Elama noong 1921. Ang pangunahing kalamangan ng mga ito kumpara sa Helica ay ang mas malakas na 1.2 litrong makina at mga gulong sa harap na maaaring imaniobra. Ngunit dahil sa mahina ang demand, nagsara ang kumpanya noong 1926 mas maaga pa kaysa sa Helica. Ito yon, ang matibay na itsurang sasakyan na may propeller at inline-6 na makina ay ginawa ni George McLaughlin noong 1926. Walang detalyadong impormasyon na natira at hindi rin alam kung konektado ang prototype na ito sa kumpanyang otomobil ng Canada na McLaughlin. Ang dalawang upuang sasakyang tinawag na Air Auto ay ginawa ng Amerikanong inventor na si Curtis LeRoux noong 1929. Ang Vetromobil ay may karaniwang makinang pang-automobil nagpapaandar ng propeller ng eroplano. Noong dekada 1920, nagbabago ang imahe ng aeromobil sa isipan ng mga tao. Malinaw para sa karamihan ang konsepto ng sasakyan na may mechanical na pagpapaandar ng mga gulong at ito ang naging pinaka-practical na disenyo. Samantalang, ang mga sasakyang pinapatakbo ng propeller ay naging nakakaaliw na libangan para sa mga marunong sa teknolohiya. Noong unang dekada 20, ilang banyagang technical na publikasyon gaya ng Popular Mechanics ay naglabas ng artikulo kung paano gumawa ng sariling windmobile o aerosani sa paggawaang may sapat na kagamitan. Alam mo, maraming magagaling na lalaki ang gumagawa nito sa kanilang garahe. Halimbawa, narito ang isang likha noong 1929. Ang windmobile na ito na may 3 gulong ay parang yung nasa Popular Mechanics. At ayon sa pinagmulan, ito ay ginawa ng isang Ted Jameson na noong panahong yon ay 15 taong gulang pa lamang. Posible ring hindi si Teddy lang ang gumawa ng lahat, kundi humingi siya ng tulong sa kanyang ama o iba pang miyembro ng pamilya. Ang kariton na may propeller ay nilagyan ng makina mula sa Harley. Iniulat na ang arangkada ng gawa-gawang sasakyan ay napakabagal, pati na rin ang kakayahan nitong umakyat sa mga ahon. Isa ito sa kakaunting aerocar na nanatili hanggang ngayon. Ang wind-powered kariton ay naging libangan para sa mga tech-savvy. Ang pangunahing teknolohiya ay madaling maiangkop para sa niebe at yelo sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga gulong ng mga ski at para sa tubig sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakayahang lumutang ng sasakyan. Sa karaniwang kalsada, mas mabilis, ligtas at komportable pa rin ang mga klasikong kotse kaysa aerocar, habang mas mahusay gamitin ang aerosani at bangka sa kanilang sariling kapaligiran. Dahil sa pagiging epektibo nila, mas lumaganap at na-develop ang mga ito. Ang pagtatapos ng dekada 20 at simula ng 30 ay minarkahan ng ilang modelong idinesenyo para sa maramihang produksyon. Noong taong 1932 natapos ang paggawa ng sasakyang Helicon. Sa ilang mga sanggunian, kabilang ng Wikipedia, makikita rin ang pangalang Helicron. Ang sasakyang pinapagana ng hangin na ito ay ginawa para sa mass production, pero tulad ng iba, hindi rin ito na-produce sa serye. Sa simula, ang Helicon ay nilagyan ng magkaharap na 2 silindrong makinang pinalalamig ng hangin at gumamit ng kahoy na frame at katawan upang mabawasan ang bigat. Ini-steer gamit ang mga gulong sa likuran, mas makitid ang likurang truck kaysa sa harap at may spring suspension para mas komportableng biyahe. Nakapasa sa sertipikasyon ang sasakyan at pinayagang gamitin sa pampublikong kalsada. Ilang unit ng Helicon ang ginawa at hindi bababa sa 2 rito ang nanatili hanggang ngayon.
Matapos ang ilang taon ng pagsubok, itinago ang mga Helicon na wind car sa Kamalig at matagal silang nanatiling nakalimutan. Isa sa mga Helicon ang natagpuan noong 2002. Nasa masamang kalagayan ito at nangangailangan ng restorasyon. Balik ang kotse at ngayon ay nasa Lane Museum sa Nashville at tulad ng nakikita ninyo, gumagana ito ng maayos. Ang makina ng Helicon na ito ay pinalitan ng 4 na silindrong boxer engine mula sa Citroen GS na may kapasidad na 1.1 litro na nagbibigay ng 54 na kabayo. Kaya't kaya na ngayon ng Aeromobile na umabot ng hanggang 120 kilometro bawat oras. Noong huling bahagi ng dekada 20 hanggang unang bahagi ng dekada 40, ilang mga taga-disenyo at mga mahilig lang ay gumawa ng ilang prototype ng mga Widmobile. Ang aerocar na ito ay tinawag na Eclair at ito ay dinisenyo ni Jean Leger mula sa Gien, Pransya. Ginawa niya lahat ng piyesa sa Kamalig maliban sa makina ng Indian motorsiklo, gulong at mga instrumento. Ang pangalang Eclair ay kahawig ng pangalan ng isang pastry. Sa Pranses, ang Eclair ay nangangahulugang kidlat o flash ng liwanag at ang kilalang dessert ng mga Pranses ay tinawag na ganon dahil kinakain ito ng kasing bilis ng kidlat, isang flash ng liwanag. Si Mechelles ay ginamit ang kotse mula 1,930 hanggang 1,935 at nagdagdag siya ng maraming mga pagpapabuti rito. Sinabi niya na ang sasakyan ay mahusay tumakbo, maayos ang pagbilis at mas mabilis kaysa sa lahat ng iba pang sasakyan noong panahong yon. Ang problema ay ang ingay nito na nakakatakot sa tao at ayon kay John Les, maraming manok na nakakasalubong nito sa kalsada ang tinatadad nito. Noong taong 1935 tumigil na siya sa karagdagang paggawa sa proyekto. Matagal na nakaimbak ang Widmobile Eclair sa isang Kamalig hanggang 2004 nang ito'y idinonate sa Space Air Passion, isang reyonal na museo ng eroplano sa Anser, Pransya. Noong 2015, na-restore na ang sasakyan. Ang proyektong ito ng kotse ay kakaiba kahit para sa mga sasakyang may propeller dahil gumamit ito ng mga pahalang na propeller na nagtutulak ng hangin pataas. Ginagabayan ng umiikot na talim ang hangin pasulong o paatras para magpreno o pabilis. Ang problema ng proyektong ito ay hindi kasing epektibo ang ganitong konsepto kumpara sa humihila o nagtutulak na propeller. Kapansin-pansin, ang artikulo sa Modern Mechanics noong Setyembre 1931 ay ginamitan ng guhit, hindi litrato. Ibig sabihin, malamang hindi na tayo ang prototype. Pagkatapos ng isang taon, noong 32, isang Amerikanong inhinyerong si Huygens ang nagpapatente at nagpakita ng malaking 4 na gulong na sasakyan, 3.5 metro ang haba, may propeller sa harap, makinang may 100 lakas kabayo at saradong kabin para sa 6 hanggang 8 tao. Ang bigat nito ay hindi naman ganoon kalaki para sa isang napakalaking wind car, mga 680 kilo lang. Ang deklaradong pinakamataas na bilis ay 130 kilometro kada oras. Sabi ni Huygens, mas mababa sa 8 litro bawat 100 kilometro ang konsumo ng gasolina sa highway. May seryosong proteksyon ang sasakyan para sa propeller kaya ligtas itong gamitin sa lungsod. Ayon sa mga eksperto, nagpapakita ito ng intensyon para sa mass production. Ang kababayan ni Huygens, isang nagngangalang Ponder, ay gumawa rin ng aerocar. Nangyari ito noong 1934 at malamang na ang sasakyan ay para sa karera. Sa isang artikulo mula sa magasin na Modern Mechanics noong Nobyembre ng 34, sinabi na ang pinakamataas na bilis ng sasakyan ay 135 kilometro kada oras. Sa ikalawang kalahati ng dekada 30, seryosong pinagtuunan ng mga Aleman ang paglika ng aeromobile para ipakita sa buong mundo ang pagiging nakahigit ng kanilang bansa. Dapat kilalanin ang mga inhinyero dahil sa kanilang mga makabago at kawili-wiling gawa. Noong 1938, ipinakita ng kilalang kumpanyang Maybach ang prototype ng aeromobile. Mas komplikado ang disenyong Aleman na ito kaysa sa karamihan ng nagawang wind car. Ang Maybach ay may 7 silindrong radial engine at 3 talim na propeller na adjustable ang pitch. Ang huli ay dapat sanay mapabuti kahit kaunti ang masamang dinamika ng pagbilis sa mababang bilis, pero walang natirang impormasyon tungkol sa bisa nito. Hindi alam ang layunin ng proyektong ito. Maaring ito ay binalak bilang sasakyang pang-opisyal para sa hukbo o baka naman ito ay para sa mayayamang mamimili bilang isang luxury na sasakyan. Itinuturing na ang katawan ay ginawa ng kumpanyang Spon na madalas nakikipagtulungan sa Maybach sa paggawa ng mga streamline na disenyo. Mas bihira makita online ang larawang ito kaysa sa dalawang nauna, siguro dahil napapakita ito ng 2 binatilyong nakauniporme ng Hitler Youth. Ang Slorwagen ay planong gawing aerodynamic na sasakyan, ngunit may tradisyonal na mechanical na pagpapaandar sa mga gulong.
Dahil sa kapalaran, naging aerocar ang prototype. Noong dekada 30, naging interesado si Karl Schler, isang Aleman na inhinyero sa aerodinamika. Noong 1936 lumapit siya sa institusyon ng pananaliksik, dala ang ideya ng sasakyang may napakababang resistensya. Batay sa guhit ni Schler, ginawa ang life-size na modelo ng kotse. Sa panahon ng pagsubok sa wind tunnel, ipinakita ng modelo ang napakababang coefficient, 0.113. Sandali, ito ang antas ng aerodynamic resistance ng pinakamakabagong mga rekordistang sasakyang pangkarera. Dahil sa magandang resulta, agad gumawa ng gumada ng prototype ang mga espesyalista. Ginamit ang chassis ng rear-engine Mercedes-Benz 100 at 70H noong 1900 at 39 ng binuo ng mga Aleman, ang sasakyang tinawag nilang Schlerwagen o itlog ng Göttingen ayon sa tawag ng mga gumawa. Ito ay isang sasakyan na ang katawan ay kahawig ng patak ng tubig. Ang sasakyan ay may haba na 4,300 at 28 mm, taas na 1,400 at 75 mm at lapad na 2,100 mm. Walang nakausling bahagi sa sasakyan. Pantay ang mga bintana at natatakpan ng aerodynamic na takip ang mga gulong. Ang mismong katawan ay gawa sa aluminyo, kaya ang Schlerwagen ay tumitimbang lamang ng 1,125 kilo. Dahil sa likod ang makina, may 3 hanay ng upuan ang Schlerwagen. Driver sa unahan at tig-3 pasahero sa gitna at likod. Ipinakita ang Schlerwagen sa Berlin Auto Show, ngunit hindi nagustuhan ng publiko ang itsura nito. Ipinasya ring ipagpaliban ang paggawa dahil sa nalalapit na digmaan. Hindi kahanga-hanga ang performance ng Schlerwagen. Nilagyan ito ng 38 horsepower na 1.7 litro na makina na ipinares sa 4 na bilis na manual na transmisyon. Ang Göttingen Egg ay umaabot ng hanggang 135 kilometro kada oras. Ayon sa ibang datos, umaabot ito ng 145 nang natulungan ng aerodynamikong hugis nito. Bukod dito, kumokonsumo ang sasakyan ng 40% mas kaunting gasolina kaysa sa Mercedes 100 at 70 na pinagbatayan nito. Nang magsimula ang digmaan, ipinatawag si Karl Schler sa Wehrmacht at nagtrabaho siya sa pagdisenyo ng mga pangmilitar na snowmobile sa sinakop na Riga. Noong 1942 sa isa sa kanyang mga bakasyon, nagdala si Schler sa Göttingen ng isang nasamsam na Soviet Radial Aviation Engine. Ang makinang ito na may lakas na 130 kabayo ay matagumpay niyang inangkop sa Schlerwagen kaya't ginawa niyang aerocar ang sasakyan. Hindi tiyak ang katangian ng patak pero napaka-orihinal ng itsura nito. Matapos ang digmaan, napunta ang Schlerwagen sa British Occupation Zone. Ngunit noong 1948 ay bigla itong nawala at hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, maraming taga-disenyo ang tumigil muna sa paggawa ng kanilang proyekto. Sa panahong iyon, ang paggawa ng aeromobil ay naging libangan na lang ng mga mahihilig. Kaunti na lang mula noon ang maglalagak ng malaking pag-asa sa konsepto ng aeromobil. Halimbawa, ang sariling dawang sasakyang ito mula sa Estados Unidos ay mula pa noong 1946. Ito ay isang primitibong sasakyan para sa isang tao gamit ang lumang side valve o post engine marahil mula sa Douglas at may 2 talim na propeller sa likod. Kapansin-pansin na ang gawang garahe na sasakyang ito ng isang kung sinong inventor ay naisama sa isang balitang pelikula tungkol sa mga kakaibang sasakyan. Ang susunod na kakaibang aparato ay maaring tawagin na windmobile taong 1940 Estados Unidos na mayroong propeller na pinapaikot ng electric motor. Ang ganitong uri ng makina ay nagpapababa ng ingay ng sasakyan sa napakababang antas na gaya ng makikita sa video ay nagpapahintulot na makagalaw ng maayos sa lungsod kahit may mga kabayo. Sa panahon natin ngayon, mukhang kakaiba ang bentahang ito, pero noong panahon ng mga pagsubok at bago pa yon, ito ang pangunahing problema ng mga sasakyang may propeller noon na nagdudulot ng maraming abala. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig, nagkaroon pa ng ibang aeromobil. May ilan na nilayong gawin ng maramihan, pero ang iba ay naging prototype lang o gawa-gawa sa garahe. At ang una sa listahang ito ay ang aerocar mula sa Argentina. Ang makinang may propeller na ito ay nilikha noong 1955 ni na Eugenio Grosovich at Gianfranco Brici. Ipinapakita ng disenyo na ang sasakyan ay orihinal na ginawa, hindi lang minodipika mula sa karaniwang kotse. Ang aerocar ay may Chevrolet engine na inline na 6 na silindro na 90 kabayo ang lakas nakamount sa likurang ehe.
Ang dalawang talim ng propeller ay may 9 degring anggulo ng atake, 1.5 metrong diametro at ginupit mula sa mas malaking orihinal na propeller. Tulad ng lahat ng mga sasakyang may propeller, mahina ang pagpapaandar mula sa simula at kinakailangan ng mahabang oras para maabot ang 60 kilometro bawat oras. Pero pagkatapos, mas mabilis na bumibilis ang sasakyan at ang pinakamataas nitong bilis ay umaabot ng 160 kilometro bawat oras. Sa panahon ng pagsubok, nilagyan ng proteksyon ang propeller para sa kaligtasan, pero kalaunan ay ginawang normal na drive na lang papunta sa gulong. Isa pang kawili-wiling aerocar ang ginawa sa Britanya. Ang 3 gulong na windmobile na ito na tinatawag na TYD 277 ay ginawa ng 32 taong gulang na si Clifford Robinson mula sa Yeovil, lalawigan ng Somerset. Ang diameter ng propeller ay 71 cm at ang makina ay isang 15 lakas kabayo na V4 na sinasabing nakuha sa pamamagitan ng pagputol sa kalahati ng makinang Ford V8. 200 librang halaga nito at 6 na buwan ginawa. Ayon sa tagapagdisenyo, ang pinakamataas na bilis nito ay 110 kilometro kada oras at ang konsumo ng gasolina ay 4 na litro kada 100 kilometro. Pansinin na sa simula ng video, mabilis na lampasan ng Aeromobile ang dalawang sasakyan at isang van. Noong Enero ng 56, isinulat ng magasin na Popular Science ang tungkol sa gawang ito. Isang kapanapanabik na proyekto sa Unyong Sobyet ang GAS-16 sa ilang bersyon, GAS-16 Saika, GAS-16A at GAS-16B. Ang mga prototype na ito ay mga eksperimento na sasakyan na pinapatakbo ng lakas ng propeller at may aerodynamic na pagbawas ng bigat. Sa madaling salita, ang mga sasakyan ay nilagyan ng air cushion. Ang GAS-16 at ang mga modifikasyon nito ay isang pagtatangka na lumikha ng isang universal na sasakyang panlupa na pinagsasama ang mga positibong katangian ng kotse, tipid sa gasolina, mataas na tibay kapag tumatakbo sa maayos na kalsada at ng hovercraft na may mataas na kakayahan sa pagdaan sa iba't ibang uri ng lupain. Ang GAS-16 ay dinevelop noong 60 taon at itinayo noong 1962 ng grupo mula sa konstruksyon at eksperimento na departamento ng Gorkovsky Automobile Plant sa pamumuno ng pangunahing taga-disenyo na si Smolin, kasama ang grupo ng mga empleyado mula sa NAMI sa pamumuno ni Kanjonkov at sa tulong ng aviation plant na ipinangalan kay Sergo Orjonikidze. Para sa paggalaw ng aparato sa karaniwang mode, ginamit ang chassis na uri ng kotse na may independenteng harapang suspension tulad ng sa Volga Gas 21, may manibela at hydraulic na preno. Kapag tumatawid sa mga bahaging walang kalsada, iniuurong ang chassis gamit ang hydraulic drive at ginagamit ang air cushion mula sa 2 ventilador na nagpapataas sa aparato ng mga 100 at 50 mm mula sa kalsada. Kaya ring lampasan ng sasakyan ang hadlang na may tubig pero nagdudulot ito ng makapal na ambon. Ang makina ay hiniram mula sa sasakyang GAS-3 Saika V8 5.5 litro at may 175 kabayo ang lakas. Ang GAS-16 na unang bersyon ay walang mga propeller na pangtulak. Ginamit ang hangin mula sa pangunahing ventilador na inayos ng espesyal na jalousie para sa pasulong na galaw at pagmamaniobra. Ipinakita ng pagsusuri na mababa ang bisa ng solusyon. Umabot lang sa 40 km/h ang bilis at hindi gaanong epektibo ang kontrol gamit ang jalousie. Sinasabing ang litrato na ito ay nagpapakita ng unang bersyon ng GAS-16 Saika. Tulad ng nakikita ninyo, 2 pangunahing propeller nang nakakabit dito at malamang na ginawa ito based sa resulta ng mga pagsubok. Batay sa resulta ng unang yugto ng mga pagsubok, itinayo ang pinahusay na aparatong GAS-16A. Ang pangunahing pagkakaiba nito ay ang paglalagay ng 2 pantulong na makinang pangtulak na may 28 kabayo bawat isa gamit ang kardang transmisyon para paandarin ang 2 tatlong talimpus na propeller sa mga pilon sa hulihan. Nagpapahintulot ang transmisyon ng reverse at ang umiikot na air rudder sa takip ng ventilador ay para sa pagmamanobra. Kalaunan, itinayo pa ang isa pang modernisadong bersyon, ang GAS-16B. Ang pangunahing pagkakaiba nito ay ang paggamit ng gas turbine engine na GTD 350 mula sa Mi-2 helicopter na may 374 na kabayo para paandarin ang blower fans at pangunahing propeller. Samantala, wala pa ring malinaw na ideya kung saan mas mainam gamitin sa praktika ang GAS-16. Pinagsama ng aeromobile na may air cushion ang mga kakulangan ng sasakyang may gulong at ng mga sasakyang naka-air cushion na may tulak ng propeller.
Ang labing-anim ay magastos, komplikado at mahina sa karga. Itinigil ang proyekto ng lumilipad na Volga dahil hindi ito kapaki-pakinabang. Ang bahagi ng katawan ng Gas 16A ay nakaimbak sa Museo ng Paugas. Isang kawili-wiling sasakyan ang nilikha noong 1968 sa sentrong Universidad ng FEI sa Brazil. Ang FEI X1 ay likha ni Profesor Rigoberto Solera at ng grupo ng kanyang mga estudyante. Kinailangan ng grupo ng 60 araw para buuin ang aeromobil. Ang sasakyang ito ay hindi lang pinapaandar ng propeller, ayon sa mga gumawa nito, isa rin itong amphibious vehicle. May ilang digitized video ng gumagalaw na FEI-X unang na nainggatan sa internet. Walang eksenang nasa tubig ang sasakyan, kahit malapit ito sa lawa at magandang ipakita ang pagiging amphibious nito. Ang X1 ay nilagyan ng 4 na silindrong 850 kubikong sentimetro na Gardini engine na may 40 kabayo ang lakas. Ayon sa ulat, ang pinakamataas na bilis nito sa kalsada ay 150 km kada oras at 20 naman sa tubig. Mukhang 3 lang ang gulong ng kotse, pero doble pala ang harap na gulong gaya ng sa eroplano. Kung tutuusin, hindi mukhang sapat na matibay ang under chassis para maging epektibo at ligtas sa bilis na higit sa 100 km kada oras. Timbang ng Aerocar X1 ay 380 kilo. Ipinakita ang Vetromobil noong 1968 sa exhibition sa San Paulo. Sa parehong taong 68, dinevelop ang FEI X2. Isa itong disenyo na halos kapareho ng konsepto ng Gas 16. Air cushion, propeller. Gumamit sina Rigoberto Soler at ang kanyang mga estudyante ng piyesa mula lumang kabinet at natirang materyales sa mga pagkukumpuni sa universidad para sa proyektong ito. Ipinahayag na ang bilis nito ay 80 km kada oras sa matigas na ibabaw at 25 naman sa ibabaw ng tubig. Sinubukan ng kumpanya ng eroplano na Bid Aircraft mula sa Cleveland, Ohio na gumawa ng practical at protektadong aerocar noong 1981. Si Jim Bede, tagapagtatag ng kumpanya, ay seryosong iniisip ang maramiang produksyon ng aeromobil. Sabi niya, para sa simpleng disenyo, ginaya ko ang ginawa ng mga ninuno at ikinabit ang propeller direkta sa baras ng 80 horsepower na 2-stroke na makina. Ang propeller ay moderno at maraming talim at aerodinamika ng sasakyan ay mahusay dahil sa kaalaman ng kumpanya sa abyasyon. Sa patalastas ng Aeromobile, nangako sila na matinding tipid sa gasolina, 4-3 litro bawat 100 kilometro sa syudad at 2 litro kada 100 kilometro sa highway. Sa totoo lang, mukhang sobrang di kapani-paniwala ang mga numerong ito gamit ang 2-stroke na makina. Hindi nalaman ni Jim Bede ang totoong konsumo ng gasolina dahil hindi nasubukan sa kalsada ang sasakyan at nanatili lang ito sa anya ng mga mock-up at mga brochure na pangpromosyon. Bilang panghuli, nais kong banggitin ang ilang sariling gawa. Mula sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig hanggang ngayon, mas maraming tao ang nakabasa ng teknik ng kabataan at popular mechanics na na-inspire gumawa ng Widmobile at may sariling workshop at technical na kakayahan kaysa sa mababanggit ko rito. May ilang kakaibang sariling gawa na ginawa sa USSR. Ito ay mga kawili-wiling hybrid na pinagsama ang pagpapaandar sa mga gulong at tulak ng propeller. Unang ginawa ito ni Vasily Kurunkov mula Minsk. Ang sasakyan ay umaabot ng 120 km per araw sa kalsada, 80 sa niebe gamit ang ski at 50 sa tubig sa gliding mode. Ibig sabihin, amphibious ito. Gumawa rin si Yevgeny Mikhailov ng maliit na sasakyan sa Stavropol Krai. Hindi ito amphibious at di gaya ng gawa ng taga Minsk, hydrauliko, hindi mechanical ang paglipat ng kapangyarihan sa mga gulong. Itong Karitom D propeller na ito ay ginawa ni Bill Bruder mula sa Shelton, estado ng Washington, USA noong 2001. Pinapaandar ito ng propeller at electric motor. Ang magaan na aerocar na ito na may kabuuang bigat na mga 100 at 12 kilo kung saan karamihan ng timbang ay mula sa lead acid na baterya ay umaabot ng bilis na 37 km kada oras. Pagpapatuloy ng tema ng pagsasama ng wheel drive at propeller drive. Noong 2017, ipinakilala ang racing go-kart na Daymak C5 Go-Kart. Ang kart na may bigat na 200 kilo ay may 10 kilowatt electric motor para sa likurang gulong at may propeller drive din. Ang sistema ng 12 turbofan ay sabay-sabay na gumagana para sa isang layunin, ang makamit ang pinakamabilis na arangkada. 8 propeller ang lumilihan ng lifting force para mapababa ang bigat ng kart sa halos 104 na kilo, habang 4 na propeller sa likod ng piloto ang nagbibigay ng dagdag na tulak.
Bunga ng lahat ng mga pagbabago na ito, ang kite ay umaabot ng 100 kilometro kada oras sa loob lamang ng 1.5 segundo na mas mabilis kaysa sa opisyal na pandaigdigang record na 2.6 na segundo. Tama bang tawagin na aeromobile ang susunod na dalawang aparato? Kayo na humusga. Ipinapayuwatig ng konsepto nila ang kakayahang lumipad, isang hybrid na magaan na buggy na may wheel drive at paraplano. Ang una ay gawa ng iTech noong 2008 at tinawag na Maverick. Noong 2010 nadagdagan ang linya ng modelong Maverick Sport. Kapansin-pansin, lisensyado ang makinang ito bilang panlupang sasakyan at eksperimental na sasakyang panghimpapawid. Sa totoo lang, isa lang itong buggy na may malapad na pakpak ng paraplano, may lumalabas na baras kung saan binubuksan ng pakpak sa oras ng pag-angat at sa likod ay may makina at carbon fiber na propeller. Ganon din ang ginawa ng inventor na si Gerarda Fee ng Valen. Noong 2014, ipinakilala ng Pranses na ito sa publiko ang lumilipad na kotse na tinatawag na Pegas. Noong taginit ng taong 2017, ang mas pinabuting Pegase na kotse ay lumipad ng 59 na ka-emitter sa ibabaw ng English Channel. Kasabay nito, nilagyan ang kotse ng espesyal na kagamitang pangkaligtasan sa dagat. Sinuri ng Pranses na piloto na si Bruno Vizzoli ang sasakyan bago lumipad nag-take off mula sa abandonadong military runway at matagumpay na nilampasan ng English Channel bago lumapag sa tubig malapit sa pantala ng Dover, Inglaterra. Habang lumilipad, malakas na yumanig ang buggy aeromobile, ngunit hindi umatras ang matapang na piloto sa harap ng kalikasan. Sa parehong imbensyon, ang propeller ng aeromobile ay ginagamit sa huling yugto ng pagbilis bago lumipad at habang nasa air, habang pagpapaandar sa mga gulong ang gamit sa paggalaw sa lupa. Oo, maaaring gamitin ang propeller para sa paggalaw sa lupa pero hindi ito praktikal. Sa puntong ito, akala mo tapos na ang usapan sa Aerocar? Natalakay na halos lahat ng disenyo, patapos ng video at pwede na tayong maghiwa-hiwalay. Pero sandali lang, kasi kung iisipin mo, lahat ng sasakyan na may turbojet engine at simula nung 64 sila ang namamayani sa mundo ng mga record ng pinakamabilis na sasakyan sa lupa, maaari ring ituring na mga sasakyan na may propeller. Walang direktang pagmamaneho sa mga gulong at mahalaga ang komplikadong propeller sa jet engine. Ito ang kompresor na humihigop ng hangin mula sa atmosfera para ihalo sa gasolina at sunugin para makalikaan ng jet stream at thrust. Naisip ko ring magdagdag ng kabanata tungkol sa mga nakakabaliw na streamliner sa episode na ito. Talakayin na lang natin ang detalye niyan sa ibang kwento kasi baka humaba pa ito tulad ng mga kwento ni Soren Sejranovic na lagi kong pinapanood at ginagawang pamantayan. Kaya sa hinaharap, tatalakayin natin ng hiwalay ang mga sasakyan na may turbojet engine. Habang ginagawa ko ang kwentong ito, nasimulan ko na rin ang kabanata tungkol sa mga aerowagon at aerotren na idub at na-edit ko na rin ang video tungkol sa likha ni Otto Steinitz, aerowagon ni Valerian Abakovsky at Shinen Zeppelin. Gayunpaman, habang mas lalo kong nilalalim ang pag-aaral sa paksa ng mga aerowagon, mas naging malinaw sa akin na kailangan ding gawing hiwalay na episode ang paksang ito. Kung interesado kayo, sabihin nyo lang sa komento. Sisikapin kong mabigyan kayo agad ng kwento tungkol sa mga aerowagon at tungkol din sa mga kotseng jet. Habang pinagmamasdan ang lahat ng mga sasakyang may propeller na ito, minsan parang pakiramdam mo ay napunta ka sa isang parallel na realidad, isang diesel punk na universo. Habang hindi mo pa naiintindihan ang technical na detalye at pisika ng nangyayari, astig ito at parang romantiko pa nga, mga sasakyan na may propeller. Kapag tiningnan mo ang detalye, malinaw na walang kinabukasan ng aerocar at motorsiklo na may propeller. Naging critical ang ilang kakulangan ng propeller kapag ginamit sa mga sasakyang may propeller sa lupa, kaligtasan, higit sa lahat. Bahala na sa mga manok na ilang beses tinadtad ng propeller ni Gilles Leger habang minamaneho ang aeromobile niya. At hindi lang si Leger ang gumawa niyan. Isipin mo ang mga kalsada sa iyong sariling bayan, hindi puno ng mga sasakyan na may gulong tulad ngayon, kundi ng mga aerocar. Aminin mo, mas makulay sana ang mga aksidente sa kalsada, hindi ba? Hindi mo rin maiwasan ang alikabok at ingay mula sa propeller na napatunay ang practical sa abyasyon.
mas madali rin ang usapin ng kaligtasan doon. Lumipad ka sa paliparan na walang ibang tao sa runway at ang mga naroon ay sanay at alam ang panganib. Handa kang tiisin ang ingay para mas mabilis ang biyahe mo. Sa tingin ko, mas mahina ang ingay sa eroplano dahil nasa pakpak ang makina, hindi sa likod o harap mo. Ang mga aerosani at glisser ay mas simple rin. Ang aerosani ay ginagamit sa mga nyebeng kapatagan, ang glisser naman ay sa ibabaw ng tubig at kakaunti lang ang trapiko doon. Sana tama mo akong maintindihan, wala akong intensyon maliitin ang mga aerocar o ang pagsisikap ng mga imbento nito. Tiyak na makulay at kawili-wiling bahagi ito ng kasaysayan ng pag-unlad ng mga sasakyan. Nakatakda na ang kapalaran ng mga aerocar. Hindi sila naging pangkaraniwan at ngayon, napapanood na lang natin sila sa museo, larawan at pelikula bilang kakaibang teknolohiya. Ganyan ang kanilang kapalaran. Dito natatapos ang aking kwento, mga giliw na manonood. Sinikap kong ipakilala sa inyo ng detalyado ang mga aeromobile. Kung nagustuhan ninyo ang episode, pakita rin ninyo ang inyong suporta sa video na ito. I-share ito sa mga kakilala at kaibigan para mas maraming mabubuting tao ang makaalam sa kakaibang sasakyan. Makakatulong ito sa pagpapalaganap ng video sa magulong mundo ng mga algorithm ng YouTube. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo dahil marami pang mga kawili-wiling kwento ang naghihintay sa inyo sa hinaharap. Kasama ninyo ang channel na Crash Moto. Hanggang sa muli nating pagkikita.